Yung mga chong, isang mabilis lang para sa PBA updates. Wala ang dalawang dayo na magkakompetensya, pero may mga nagpapasikat pa rin naman ngayong Governor's Cup. Si George King, scoring machine pa rin. Nag-average ito ng 34 puntos with 9 rebounds at 3 assists. Hindi ito masyadong inaasahang mamasa dahil nga pag humawak ng bola at humarap sa bangkala, lamang na siyang titira. Bakit hindi? Matabang binte, daming paraan nito para makascore. Kapag ito umakyat ng finals, paniguradong naka-pick up na ng residente ang SMB tuwing Gov Cup. 34 puntos din ang naitala at iiwanan ni Riley Grigsby. Matatanda ang marami ang nagbantay sa magiging laruan nito dahil nga si Justin Brownlee ba naman ang papalitan niya. Kung stats ang pag-uusapan, hindi niya naman na-disappoint ang buong barangay. Kaso hindi nagresulta ng maraming panalo ang kanyang 34 G sa 3. Pero boka naman ng marami na kahit pa nagpanalo ang Hinebra with Grigsby, papalitan at papalitan pa rin ito kung pwede na maglaro si Justin Brownlee. Knowing CTC, ang buong tiwala nito ay na kay JB. Si Devondre Perry ay meron ding 34 puntos na average with 14 rebounds at 2 assists. Malakas ang wangkatan nito, masipag tumalon at magtatatakbo. Banat nga ng iba kung sa ibang kuponan to naglaro mas maganda-ganda sana dahil itong Macau hilaw na hilaw. Kaya ang mga fans bumanat na wag na tong pabalikin uli or kung babalik man yung may lineup na makakapalag naman. 31 puntos ang buena mano ni Jordan Vardano ng Meralco. May 5 rebounds at 4 assists pa. Pinalitan nito ang 22 points, 10 rebounds at 2 assists ni Antonio Hester. Masyado pang maaga para i-judge si Air Jordan pero sapat na muna yung isang panalong binigay nito sa Bolts na kailangan talagang umangat sa standings dahil kumukota na sila ng 5 system loss. Si Justin Strings ng Terra Firma ay nagtala ng 30 points, 11 rebounds at 4 assists kada laro. Pero kahit ganyang kaayos ang kanyang produksyon, bumibingit pa rin ang Terra Firma sa 3-5 na kartada. Inaasahan na naman yan dahil nga Terra Firma yarn. Pero in fairness, umisa to sa nangungunang NLEX at ilang beses din tong nagpahirap sa malalakas na kalaban. Magkita kaya ulit sila ni best friend Stockton. Ang import ng Phoenix na si Robert Johnson ay may katulisan na 30 puntos, 9 rebounds at 2 assists. Ito sinasabing kabalik-balik din na dayo. Maganda ang tumbok ng Wakali at sa takbuhan napapa-excite din ang marami. Salpak kung salpak din kasi tong si Johnson. Ilang beses na ring lumaro ang gasolina na yamado sila kapag nasa oblo tong si Mang Bert. Pero kapag pinagpahinga, yun na. Kung di aabutan lalamangan na sila. Kaya boka ng ilang mga fans, wag na ilabas. Testingin na kung si Johnson ba Isa pang Wakali ay si Kentrell Barkley. Ika ng kanilang mga tagahanga kumpletong import to sa kanyang 29 points, 14 rebounds at 3 assists. Bago pa lumapag to sa PBA, maganda-ganda na ang credentials nito. So far, pang-apat ang bossing sa Group B. Sa kanilang 3 panalo, 3 talo. Tsansa ni Barkley na magamit ang sitwasyon na nasa ilalim ang dalawang inaasahang nasa ibabaw. Noong una, maraming nanghihinayang dahil pinalitan si George King. Pero sa pinapakita namang laruan ni KB, ayos na rin para sa pabango. Kay Aaron Fuller, maraming hindi kontento. Although masipag at walang arte, trabaho lang kung trabaho pero hindi nga raw ito pang playoffs lalo na pang finale. Pero so far naman maganda pa rin ang epekto nito sa rain or shine. Nangunguna sila ngayon sa 4-2 na kartada. Si Fuller ay may masipag na numero 28, 13 at 2. Si Kenyon Buffin ay di kainaman sa unang impresyon pero unti-unti naman itong nagbawi kasabay ng tagpanalo ng Magnolia. Si KJ ay may 27 points, 11 rebounds at 3 assists na average. Aggressive nitong mga huli nilang laban. Tumutulis ang 3 habang sa oblo sumasawabe ang galawan. Ang Titan Ultra ay nasa pamilyar na pwesto pa rin. 2-7, kulelat. Si Terrell Brown ay nag-average ng 26 points, 10 rebounds at 4 assists. Maayos na yan para sa isang dayo kaso wala talaga sa forma ang team na to. Ngayon nga pabawas na naman ang taga-puntos. 24 points at 7 rebounds ang iniwan ni Dequan Jones bago ito maaksidente. Kung ikukumpara sa ibang imports, dehado ang numbers ni Jones. Pero ang kaibahan kasi natulong ang locals ng NLEX. Bukod pa sa mahusay na taga-mando kaya sila ngayon ay 7-2. Abangan natin kung sulit ba tong kapalit. Ang kuyang RHJ ay sumusuporta ng 23 points, 11 rebounds at 3 assists. Ang misyon talaga nito ay ma-survive ang TNT habang wala ang batang RHJ. Sa ngayon nakabingit sa pang-apat ang tropa, 4-4. Kaya nga kumikilos na ang 5G kaso naun siya Pero ang maganda nito, kung papayagan ng pagkakataon sabay na mag-return of the comeback ang ilang beses nang nagtapat sa finale. Tignan natin kung kaya pa nilang iangat ang TNT at Hinebra. Ang lumang bagong import na si Cameron Clark ay expected na magbibigay ng malaking tulong sa Converge. Nagmedya-medya sa unang laro pero di nagtagal ay nakabirit na ng 29 points at 8 rebounds. Mula kay Jalen Hudson, Jamal Franklin hanggang dumating nga sa Batang Pampanga din. Naway si Clark na nga ang import na para sa Converge na isang season na chemistry pa rin. Hanggang dito na lang mga chong. Maraming salamat. Hanggang sa muli.